dito sa kagubatan. Oh, Laura! Sa harapan ng kaharian ng Albania, may isang lalaki na nangangalang Florante na nakagapos sa isang puno sa madilim na kagubatan. O parang kapalaran, bakit ganito ang pinagkaloob mo? O Laura, hahayaan mo lang ba ako dito sa kagubatan? Okay, pait ng aking buhay. Sa akin tilang walang nagmamahal. Laura at Albania, ang aking sinilangan. Sa inyo ako'y nagpapaalam. Kataon namang sa gubat din niyon ay napadako si Aladdin na isang morong taga-Persya. Habang si Florante nakagapos pa rin sa higera, ay may dalawang leon na nagpakita. Ang dalawang leon na ito ay nasa harap ni Florante. Buti na lamang ay dumating si Aladdin. Mabilis niyang tinanggal ang tali na nakagapos kay Florante, kahit alam niyang isa itong kaaway. Laura, ikaw ba yan? Isang moro. Pero bakit mo ako niligtas sa bingit ng kamatayan? Dahil walang kaway sa panahong ito. Ako nga pala si Aladdin. Ako nga pala si Florante. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Nice one. Nagsimula na silang magpakilala ng kanilang sarili sa isa't isa at nagkwentuhan ng kanilang mga karanasan at mga ganap sa buhay. Sasalaysay ko sa iyo ang aking buhay. Ako ay nagmula sa bayan ng Albania, kung saan ang aking ama ay naninirahan. At ang aking ina naman ay si Francesca Floresca at pinangalanan nila akong Florante. Nung 3 buwan pa lamang ako ay muntik na akong mahagip ng agila. Babangis na bitre! Prinsesa Floresca, ipagpaumanhin niyo na hindi ko agad napansin ang buitre. Hindi mo na kailangan pa magpaumanhin. Maraming salamat na lamang dahil iniligtas mo ang aking anak. Halina tayo pumunta sa kanyang silid. Sa paglipas ng panahon, si Florante nasa wastong gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan na pagtanto ng kanyang ama na si Duke Briseyo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Ngunit kailangan din niya umalis para sa kanyang ikakabuti. Nay, pagpapabuti ko po ang aking pag-aaral. Magdadala ako ng karangalan. Anak, alam ko magiging ligtas ka doon. Mag-iingat ka palagi. Florante akin. Maligayang pagdating sa Atenas, Florante. Maraming salamat po, Guro. Oh, bakit nakatatag sa iyo mukha ang kalungkutan? Ako po'y nalayo sa aking bayan at aking mga magulang. Lilipas diyan, Florante. Halina tayo papasarita sa Atenas. Anim na taon si Florante nag-aral sa Atenas at sa loob ng 6 na taon na yun ay natuto siya ng filosofiya, astrolohiya at lalo na sa matematika. Dahil sa angking galing ni Florante ay hindi siya nahirapan manguna sa klase. Dinaig niya maging si Adolfo, kaya isang araw ay nagkaroon sila ng dula-dulaan. Isa ka mga agaw, lahat na lang ay napasa iyo. Ano namang hindi maganda ang nagawa ko sa iyo? Ang aking tanging hangarin ay magdaraan sa ating bayan ng karangalan. Karangalan para sa ating bayan. Napasa iyo na lahat ng atensyon at nais mo pang agawin sa akin ng karangalan. Hindi maaari, dapat ka lang mamatay. Anong iyong iniisip, Adolfo? Hindi ka rapat nagkakaganyan. Tayo ay magkakabayan. Ngunit, ano nangyari sa'yo? Ito po ang sulat galing kay Doc Briseyo na galing sa Albania.
Nalaman niyang nawala na ang kanyang ina at dali-dali siyang umuwi sa Albania. Ama! Anak, mabuti naman nakarating ka na maayos at ligtas. Haring Linceo, ginagala ko po kayong makilala sa personal. Kamusta sa Atenas, Florante? Alam mo naman kay tagal natin nagkita at hindi nagkausap. Haring Linceo, tinataglay ng binatang iyan ang katangian na dapat tularan. Opo, Hari. Dahil sa kanyang tikas na talino, ang kanyang pagkapanalo ay tiyak. Laura, halika dito. Laura, ito nga pala si Florante. Florante, ito nga pala si Laura, ang aking anak. Magandang araw, Florante. Magandang araw din, magandang binibini. Naiwan muna namin kayo ngayon dahil marami pa kaming aasikasuhin ngayong araw. Sige po, Ama. Oh Laura, ang ganda mo naman at bagay na bagay sa iyo ang iyong kasuotan. Salamat, Florante. Nabatid mong galing ka sa Atenas, tama ba? Oo, ako at si Menandro ay galing roon. Narinig ko na malayo ang paaralan na iyon. Hindi ka ba napagod sa iyong paglalakbay? Ang aking kapaguran ay nawala nung nasilayan kita. Ay, ang Albania. Dahil sinabi mo na napawi ang iyong kapaguran sa pagdating mo sa Albania, halina't ipapasyal kita. Hindi mawala sa isipan ni Florante si Laura. 3 araw siyang nanirahan sa palasyo ni Haring Linceo at lagi niyang kasama si Laura. Ngunit nahihirapan siyang paibigin si Laura dahil sa maraming manliligaw at bumibisita sa kanya. Kasabay nito ay may tungkulin siya na dapat maisagawa na dapat matagumpayan. Magandang araw, Laura. Magandang araw rin, Florante. Anong may papaglingkod ko sa iyo? May gusto sana ako sabihin sa iyo. Sige, ano iyon? Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero ngayon lang ang tamang paraan para masabi ko sa iyo. Ang iyong kagandahan at kabutihan ay lubos kong napupusuan. Ako rin, Florante. May lubos na paghanga rin ako sa iyo. Ang presensya mo dito sa Albania ay nagbibigay sa akin ng pag-ibig galing sa iyo. At nang si Florante at Laura ay naging magkasintahan, ay mas napalapit sila at naging mas magaan pa sa isa't isa. Subalit, ang kanilang kasiyahan ay mapuputol na paparating na ang labanan na pinaghahandaan ni Florante. Laura, ako muna yung mawawala. Naway ako iyong pagdasal at pagkang malulungkot. Alam ko kung saan ka paroroon at kung anong gagawin mo ron. Naway mag-ingat ka at alagahan mo ang iyong sarili. Ako'y magbabalik, Laura. Magbabalik ako para sa iyo at para sa Albania. General, may sulat po galing kay Haring Linceo para sa iyo. Pinapabalik na ako sa Albania ni Haring Linceo. Nakarating na si Florante sa Albania, ngunit Ibig sabihin nito, di niyo ba ako kilala? Ikinalulungkot namin na nahulog ka sa bitag ni Adolfo. Bitawan niyo ako mga nilo! Bawa ka naman. Kamusta sa iyong kwarto? Maganda ba? Kawawa ka naman at nahulog ka sa aking bitag. Pinugutan ko lang naman ang ulo ang iyong ama at ang hari dahil hindi na dapat sila manuluyan dito sa Albania. Mga walang utak. pagkatapos ng 18 araw ay inilabas siya sa kulungan, ngunit Niyo ako dadalin. Ikaw ay isang bihag at ang parusa na dapat sa iyo ay tali sa madilim na kagubatan. at halos 2 araw si Florante na nakatali sa isang madilim na kagubatan. Ako naman ang magkukwento ng buhay ko, Florante. Ako ay anak ni Sultan Ali Adab na pinuno ng Persia at natalo ang aking hukbo. Aladin, isa itong kay Ian.
Isa kang babayang pinuno sa ating Ama, sadyang malakas lang ang lalaking iyon. Ang kapalit ito'y kamatayan. Ugutan siya ng ulo. Ama, patawarin niyo po ako. Hindi ko po inaasahan ang nangyari. Kunin niyo na lang ang aking buhay kaysa mapasayo si Flerida. Mapapatawad lamang kita. Kung magpapakasal si Lirida sa akin. Isahin mo na ang bayan na ito at huwag na magpapakita kailanman. Ako nga pala si Flerida. Ako naman si Laila. Nais kong ibahagi sa iyo ang aking kwento. Sige at ako'y makikinig. Ang aking kasintahan na ipapapatay, ngunit wala akong magagawa dahil kailangan kong pumili kung buhay niya o puso ko. Kaya pinili ko na lang na magpakasal sa kanyang ama. Katakas ka ba? Florante! Aladdin! Laura, may nangyari ba sa'yo? Bakit ka malungkot? Ako'y pinagtangkaan ni Conde Adolfo. Pero buti na lang, dumating ang aking kaibigan na si Clint. Ito lang paraan para mapasakin ka. Salamat, Leida. Kung wala ka, hindi ako maliligtas. Yes lang niya ang aking ama, pati na rin ang iyong ama na si Duke Briseyo. Dahil sa pagkamatay ni Haring Rinseo at Duke Briseyo, ay pinalitan sila ni Florante ang paghahari at bumalik sa dating kalagayan at mas umunlad pa ang kahariang Albania. At kaya agad namang idinaos ang kasal ni na Florante at Laura, pati na rin ang kasal ni Aladdin at Flerida. I was a quick, wet boy diving too deep for coins. All of your street light eyes wide on my plastic toys. Then when the cops closed the fair, I cut my long baby hair and stole me a dog-eared map and called for you everywhere. Have I found you, flightless bird, jealous, weeping, or lost you, American mouth. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay matutunghayan natin ang kasal ni Florante at Laura, Aladdin at Flerida. Florante, handa ka bang maging kabiyak ng puso ni Laura? Opo, Padre. Laura, handa ka din bang maging kabiyak ng puso ni Florante? Opo, Padre. Aladdin, handa ka bang maging kabiyak ng puso ni Flerida? Opo, Padre. Ikaw naman Flerida, handa ka bang maging kabiyak ng puso ni Aladdin? Opo, Padre. Ngayon, dinedeklara ko na kayo bilang mag-asawa.